Sinabi ko kay Bongbong Marcos na pwede mo ba akong kunin na Vice President. Si Inday Sara yung nagsasalita na yan. O sa inyong mga botante, sa ating mga botante, tayo pa rin po ang magde-decide. Regardless of those issues na binabato nila sa isa't isa. Best of friends dati, ngayon ba best of enemy na? Yan ba yung magiging brand nila Inday Sara at saka ni Amy Marcos, na kung saan may nilabas na daw atang video itong si Amy Marcos na nagpapatunay na parang si Inday Sara daw yung nagsabi na bakit hindi siya ang kunin na Vice President ni Marcos. So yun po ang magiging nilalaman ng content ko na to, and issue lang po tayo, walang personalan. Lahat po ng aking inihahayag or sinishare sa inyong opinion dito ay pawang sarili ko pong conclusion sa mga nagaganap at aking nakikita dito sa takbo ng political election dito ngayon sa ating bansa. At bago po ako magpatuloy, welcome po sa aking channel. Kung bago pa lang po kayo sa aking channel, please don't forget to like, share, and subscribe na rin po, and pakihit ng notification bell para mas maging aware kayo sa aking mga upcoming content. Any suggestion, recommendation, or opinion that you might think will enhance our knowledge on what is happening, please leave it on our comment section. So, yun nga po. Tulad na nabanggit ko kanina, mayroong doon sa pagrarant or pag may meltdown daw, pag may meltdown itong si Inday Sara doon sa kanyang press con, na kung saan kung ano-ano yung nasabi niya, and talagang maraming na-disappoint na mga gabinete. I don't know kung against ba sila or sumasakay lang sa issue dahil maraming ang bumibira ngayon sa mga Duterte. Ano daw, hindi magandang tingnan bilang pangalawang pinakamataas na leader sa ating bansa. So that topic will be discussed on separate video. So focus muna tayo dito sa gusto kong i-share sa inyo, na kung saan may sinabi nga itong si Inday Sara about her running as a Vice President upon request by Amy Marcos. So let me play this part of that clip na kung saan yun nga ang sinabi daw ni Amy Marcos kay Inday Sara. Tumawag sa akin si Senator Amy Marcos. Sabi niya sa akin, pwede ka ba tumakbong Vice President? Sabi ko sa kanya, alam mo, hindi ko pa narinig na sinabi sa akin na tumakbo akong Vice President. Sabi ko, bakit mo ako i-request ngayon na tumakbong Vice President? And I'm happy that she's honest enough to say, kasi matatalo kami ni Lenny kung hindi mo dalatin ang Bisaya. It was very straightforward. It was all about winning. So it's all about winning. So alam naman natin sa politika, ganun talaga, di ba? Kasi nga nasa kanila yung Davao, which is malaking botante, and diba, kailangan nilang mahawakan yung both na North and South or Visayas, for that matter. So dito sa sinasabing ito yung part na kung saan nagrant or naging masyadong bulgar itong si Inday Sara, na sinasabi ng karamihan mas pa siya sa naging gawi nung tatay niya nung time na si Rodrigo Duterte pa ang presidente, di ba? Alam naman natin kung paano magsalita nung si
Duterte, di ba? Paano siya mag-rant din at paano niya murahin, pakyuhin yung mga taong ayaw niya. And mas naakusahan ngayon itong si Inday Sara na mas pa siya sa tatay niya. So ito po yung sinabi niya nung sa kanyang press conference. And marami pa siyang sinabi doon na talagang nagpataas ng kilay ng lahat ng mga politiko na tulad ng sinasabi ko, hindi ko alam kung nakikisakay lang sa issue ni Inday Sara o talagang nakita nilang inappropriate yung inasal ni Inday Sara. Pero ito pa lang si Amy Marcos ay mayroon ding sariling video na kinunan niya rin ata ito during the campaign, na kung saan itong bidyong to ay mismong si Amy Marcos daw ang nagpaikot or upload at ibinigay daw sa mga, siyempre kaalyado niya siguro mga vloggers or basta ipinamudmud niya raw yung video na yan, na kung saan si Inday Sara pa daw ang nagpapasalamat at nag-enumerate ng mga quality kung bakit gusto niyang maging vice president ni Bongbong Marcos. So here's this video. Sinabi ko kay Bongbong Marcos na pwede mo ba akong kunin na vice president. Si Inday Sara yung nagsasalita na yan. Bakit siya ang pinili ko na presidential candidate? Kasi para sa akin, importante ang naging governor. Siya, 4 na term na governor. Isang termino na congressman. Isang termino na senador. So malinaw, di ba? So malinaw diyan sa video na yan na mukhang sablay na naman si Inday Sara. May pang counter. Ayun yung sinasabi na si Amy Ngaraw ata ang pamudmod sa social media dyan sa video na yan, na mismo si Inday Sara ang nag-request. Okay, it's a battle of her word against sa video clip na to, na si Amy raw talaga yung kumuha. I'm not too sure, it's just what is roaming around SOCMED sa mga vloggers, na si Amy daw ang pamudmud nito sa mga vloggers or sa SOCMED, parang pinakasagot doon sa sinabi ni Inday Sara na siya daw yung nag-alok para maging partner or maging vice president ng kanyang kapatid. So saan mauuwi kaya to? Di ba? This is still part of political agenda nila? Ito ba yung mga siraan na? Hindi natin maalis, okay, na mag-react din itong, kasi yung anak nga ni Amy ata nag-react na about sa mga pinagsasabi nito ni Inday Sara. So in response, dahil si Amy yung involved, special mention, diba? So kaya silently, pwede na sabing silently dahil I haven't heard anything, and medyo modest yung mga pagsagot ng mga taong bumabatikos kay Inday Sara, na masyadong naging barbaric daw naman yung ginawa kasi ni Inday Sara sa mga pinagsasabi niya. Instead of answering yung kanyang confidential fund, dinivert niya sa ibang usapan, and this is one of those. So dalawa na, diba? Ito yung sinagot ni Amy Marcos na inalok niya, at yung una is yung relo ng kadet na hiningi kay Marcos na hindi binigay. So kung saan man pupunta itong usapan na to,
lagi nating tatandaan, ito ay parte ng kanilang demolition sa isa't isa dahil nga sa nalalapit na eleksyon. And dahil nga sa may mga tanong na hindi sinasagot din naman si Inday Sara. So, sa inyong mga botante, sa ating mga botante, tayo pa rin po ang magde-decide. Regardless of those issues na binabato nila sa isa't isa, dumi na ibinabato nila sa isa't isa, baho nila na sila mismo ang nagpapasingaw, maging wise po tayo sa pagpili ng mga susunod na uupo sa ating gobyerno. Tayo pa rin po ang masusunod. Itong ating mga naririnig, nababasa, nakikita, napapanood, ay ilang lamang sa magiging reference natin. Pero it doesn't mean na may katotohanan yung sinasabi nila. So it's still our decisions ang masusunod. Kung ano man po yung mga nakikita natin, parte po yan ng dirty politika dito sa Pilipinas. So, magiging personalan ng banata nila? Well, abangan natin sa mga susunod na kabanata ng istorya ng political issue and election 2025 dito sa Pilipinas. So hanggang dito na lamang po. Issue lang po tayo, walang personalan. Maraming salamat.